Maliligo nga muna ako bago ako magluto or mag-asikaso ng pagkain namin para sa isang buong araw. At habang ginagawa ko nga yung mga bagay na to mga mamis, tutuloy ko na ulit yung story time ko. Last time or huling upload ko mga mamis, sinagot ko na nga yung tanong nyo doon kung nagreklamo or nagsampa ba kami ng kaso sa mga doktor or sa ospital. So ngayon nga mga mamis, balik na tayo doon sa part na nung nakalabas na ako ng ospital at paano ako unti-unting naka-recover. Nung nakalabas nga ako ng ospital mga mamis, nasabi ko sa inyo doon na November 1 yon. Tapos alas 6 yun ng mga hapon or paggabi na nakauwi kami dito sa bahay or nakarating kami dito ay mga alas 8 na kasi na-traffic kami. Medyo malayo kasi yung ospital na yun mga mamis. Nung nakarating na kami dito ni mama mga mamis, dahil nga nakagrab kami at si daddy tsaka si kuya ko nakamotor, nauna sila dito tapos inabangan lang nila kami sa baba. At syempre dahil hindi nga ako nakakalakad nun, binuhat lang nila ako palabas sa may grab car. Tapos sinakay nila ako or inupo pala nila ako sa upuan kasi nga wala pa akong wheelchair nun. Tapos ayun na, binuhat na nila ako pataas or papunta dito sa third floor kasi nga third floor tong inupahan naming apartment. At napagating nga namin dito mga mami, syempre hiniga agad nila ako dito sa higaan namin. Wala pa kami nung sofa bed. Actually wala pa kaming ganong gamit mga mamis nung time na yon. Nung ngayon mga nakikita nyo yung gamit namin dito sa bahay, paunti-unti yan. Lahat ng gamit talaga namin, karamihan, mga plato, mga baso, yung mga ganon namin galing pa yun sa mama ko. So nung nandito na nga kami sa bahay mga mamis and finally nga makakapagpahinga na kahit paano si mama, makakatulog ng maayos, pati si daddy. And wala pa si Atina noon. Pagdating namin dito, si daddy lumabas agad para kunin si Atina doon kung saan namin siya pinaalagaan. Tapos nung nandito na kami mga mamis, alam nyo mas lala kung talagang guminhawa yung pakiramdam ko kasi finally makakatulog ako nang wala talagang gumigising sa akin maya-maya. Walang kukuha ng dugo, walang mag-check ng blood pressure ko kasi yun talaga yung nakakapuyat doon at nakakapagod. Yung may sakit ka na nga tapos meron pang maya-mayang gigising sa'yo. And feeling ko talaga yun yung isa sa dahilan kung bakit mas nahihirapan or mas lalo akong nangihina nun kasi wala talaga akong maayos na pahinga. Kasi mga mamis, ang gising sa akin nun sa ospital, kada 1 or 2 oras ata nun. Pati si mama, kakahiga lang niya sa upuan. Kailangan din niyang gumising kasi kailangan niyang sukatin lahat sa akin kung ano yung lumabas na dumi, yung lumabas na ihi sa akin, kung gaano kadami yung ininom kong tubig. Lahat kasi yun pinapalisan nila kay mama. Tapos ayun na, tsaka nila ako kukunan ulit ng dugo, tsaka nila ako iba blood pressure. Tapos ayun mga mamis, nandito na ako sa bahay and si daddy nasundo na nga niya si Atina. Sobrang happy ni Atina nun mga mamis kasi finally nandito na nga ako. Tapos alam niyo mga mamis, ang bungad agad ni Atina. Nung medyo siguro mga ilang minutes na siya nandito, kasama namin siya dito sa bahay. Parang ang tanong agad niya kung hindi na daw ba namin siya iiwan or dadalhin doon kung saan namin siya pinaampon. Ay, ampon. And natuwa naman siya noon mga mamis nung sinabi namin na hindi na nga namin siya ibabalik doon. And dito na ulit kami kasi nandito na ako sa bahay. Yun nga lang pinaalala namin sa kanya noong mga time na yun na kung ano yung pwedeng iwasan sa akin. Dapat hindi niya ako masangga, yung mga paa ko hindi pwedeng masangga. And sa part na yun mga mamis, nung paglabas ko ng ospital, dito na ako sa bahay. Doon talaga mas lalong nahirapan si Atina at nakaramdam talaga siya araw-araw ng takot. Hindi naman pwedeng hindi kami magkatabi mga mamis kasi kawawa naman si Atina kung siya kasama niya yung daddy niya natutulog sa lapag tapos ako na sa maayos na higaan. Kaya ang ginagawa namin yun, naglalagay na lang kami ng divider na unan. Kasi nung time na yun medyo mas maliit pa si Atina, 7 years old. So mas malikot pa siya matulog noon. Tapos hindi naman din kalakihan yung higaan namin. Tapos naalala ko mga mami, sa sobrang takot ni Atina sa sitwasyon ko noon, kapag tulog ako, si Atina gising, maya-maya niyang chinecheck yung paghinga ko, maya-maya niyang yung daliri niya nilalagay niya sa ilong ko. Sa time na nagigising ako, tinatanong ko siya kung anong ginagawa niya. Tapos sabi niya sa akin, kala ko po kasi hindi na po ikaw nag-vibrate or hindi na nga daw ako umihinga. Minsan naman mga mamis, kahit tulog na tulog yan siya, pipilitin niyang magising, tapos papakiramdaman niya yung paghinga ko, hawakan niya yung tiyan ko, tapos ayun niya, ilalagay niya ulit yung daliri niya sa ilong ko. Nagkaroon talaga ng matinding takot si Atina mga mamis nung magkatabi na kami nung time na nandito na ako sa bahay. Tapos ayun mga mamis, dahil nga aware si Atina sa sitwasyon ko or sa nangyayari, sa sakit na meron ako, madalas na si Atinang managinip ng masama nun mga mamis. Parang maabot na sa point na binabangungot na siya. Minsan umiiyak siya habang tulog o di naman kaya pagising niya umiiyak siya. Doon na kami awang-awa sa kanya ng daddy niya. Kaya itong pagkakasakit ko na to mga mamis, hindi lang talaga ako yung sobrang naapektuhan. Kung hindi si Atina din talaga, nagkaroon siya ng trauma. Nagka-trauma siya na nawala kami o hindi niya kami nakasama ng halos 2 buwan. Nagka-trauma siya sa pagkakasakit ko kasi akala niya mawala na ako. So hindi kinain ni Atina yung mga nangyari na yun mga mamis. Kaya may time na laging umiiyak si Atina sa gabi kasi nga nanaginip siya ng hindi maganda. Nanaginip siya minsan daw parang nasangga daw ako sa labas. Tapos ayun na, namatay na daw ako.
Tapos ayun, iiyak siya nang iiyak. So paano nga ba ako unti-unting naka-recover mga mamis, so nandito na ako sa bahay. Nagpursigi ako mga mamis, kahit na sobrang hinang-hina talaga ako, sobrang parang hilong-hilo pa din ako. Alam niyo yung parang tipong kakagaling ko lang sa operasyon, yung as in kakalabas ko lang sa operating room, ganun yung pakiramdam ko araw-araw. Tapos wala akong ganang kumain nun mga mamis kasi nga suka pa din ako ng suka. Simula kasi talaga ng unang operasyon ko hanggang pangatlong operasyon, suka ako ng suka, walang tigil yung kakasuka ko. Pero nilalabanan ko yun, kahit sumusuka ako, pinipilit kong kumain pag pwede akong pakainin ng mga doktor. And nung nandito na ako sa bahay nun mga mamis, kahit na ayokong kumain kasi nahihilo ako or nasusuka ako, pinipilit ko, tas paunti-unti, una, 2 kutsara, 3 kutsara. Tapos yung time na yon, simula nung inoperahan ako, hindi tinatanggap ng sikmura ko ang hindi malamig na tubig. Kaya kailangan pag uminom ako ng tubig malamig. Eh wala kaming ref nun dati kasi nga nagsisimula pa lang naman kami ng upahan dito nung nagkasakit ako. Kaya lagi kaming bibili ng ice cube, tapos meron kaming cooler. Ayun, dun na lang nilalagay yung yelo para kapag iinom ako, lalagyan na lang ng yelo. So next upload ko mga mamis, kukwento ko sa inyo kung paano ko ba unti-unting naikilos yung katawan ko, kung paano ba ako unti-unting nakalakad. Kasi hindi ko na naman namalayat ngayon na naubos na naman yung oras ko kakadaldal. Kaya next upload na lang ulit.